Magsitayo ang lahat at manalangin sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, magandang umaga mga bata. Kumusta naman kayong lahat ngayon? Okay, mabuti naman at sa ganun. So, sino ang wala dito? Sino ang absent? Wala? Okay. So, ngayon, dadako na tayo sa ating paksa. So, ngayon, may papakita akong larawan. Mga larawan. Alright. So, anong hayop ang nakikita nyo sa larawan? At anong klaseng hayop ang nakikita nyo? Oh, si langgam at si tipaklong. So, si langgam ay, masipag. Tama. At si tipaklong naman. Okay, tamad. Isang tamad na hayop si tipaklong. So, ngayong araw, ang ating paksa ay tungkol sa isang pabula. So, sino nakakaalam kung ano ang pabula? Ano nga ba ang pabula? Wala. So, ang pabula ay sabay-sabay nating babasahin. Basa lahat. Ang pabula ay isang maikling kwentong kathang-isip na karaniwang gumaganap ay ang mga hayop. So, hayop bilang tauhan na may katangiang tulad ng mga alinang sa tao. So, layunin nito ang magturo ng aral o moral na leksyon sa mga magbabasa o tagapakinig. So, ang isang pabula pala ay isang maikling kwento na katang-isip na ang karaniwang ay ang mga hayop ay mga tauhan. So, yan ang ibig sabihin ng isang pabula. So, ngayon, ano ba ang mga halimbawa ng mga pabula? Sino may alam sa halimbawa ng mga pabula? So, ngayon, nagpakita akong larawan. Ito, ano to? Oo. Si Pagong at si Matching. Ito. Okay, si Lion at ang Daga. Okay, si Langgam at si Tipaklong. Sila ay isang mga halimbawa na pabula. Oo, tama. Sila ay mga pabula. So, ngayong araw, gusto niyo bang marinig ang kwento ng langgam at tipaklong? Okay, so, kinig ang lahat ng mabuti. Makinig ng mabuti, class. So, yan. So, sa isang araw, maaraw na araw, abala si Langgam sa pag-iipon ng pagkain bilang paghanda sa darating na tag-ulan. So, busy si Langgam kakaimpok ng mga pagkain habang tag-araw. So, samantalang si Tipaklong ay masayang naglalaro, kumakanta at hindi umintindi ang
tag-ulan, tag-araw. Okay, so, pinayuhan ni Langgam si Tipaklong na maghanda ng pagkain habang maganda ang panahon. Ngunit hindi ito nakikinig si Tipaklong. So, pinayuhan ni Langgam si Tipaklong, ngunit hindi ito nakikinig. So, patuloy siyang nagpapasaya at hindi maghanda para sa hinaharap. So, tignan nyo sa Tipaklong anong ginagawa niya. Diba? Hindi siya nakikinig ni Langgam. Dumating ang tag-ulan dahil walang naipong pagkain, nagutom at gininaw si Tipaklong. Okay. Lumapit siya kay Langgam upang humingi ng tulong. Bagamat nag-atubili si Langgam. So, ngayon, tinulungan ni Langgam at pinayuhan na maghanda sa mga darating na pagsubok. So ngayon, mula noon, natutong mag-impok at magtrabaho si Tipaklong kasama si Langgam upang maging handa sa mga darating na pagsubok. Yun lang at nagtatapos ang ating isang naging pabula. So ngayon, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, mahusay si Tipaklong at si Langgam. Saan na naman naganap ang isang kwento? Tama, sa gubat. So ngayon, anong ginawa ni Langgam habang tag-araw? At anong naman ginawa ni Tipaklong? Yes? Okay, nag-iipok ng pagkain o naghahanda ng pagkain sa darating na tag-ulan. Habang si Tipaklong ay nagpakasaya at hindi umintindi sa darating na panahon. So, ngayon, anong natutunan nyo sa kwentong si Langgam at si Tipaklong? Yes? Okay, maging handa sa darating na panahon. So, ngayon, gusto kong magsalaysay kayo or nakaranas na ba kayo ng karanasan pagsubok at paano ninyo ito na tagumpayan. So, pipili ako ng limang estudyante na magsalaysay dito sa Pisara tungkol sa kanyang karanasan sa pagsubok at paano ito na tagumpayan. So, who wants to volunteer? Okay. Okay, so, palakpakan natin silang lahat. So, ngayon, dadako naman tayo sa ating pagtataya. So, ngayong araw, kumuha kayo ng 1/2 cross paper para sa inyong pagtataya. Okay, so basahin muna natin una ang panuto. Ayusin ang mga pangyayari sa tamang pagkasunod-sunod. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa patlang. Okay? So, lagyan nyo lang na isulat ang bilang dito. So, unang, for example, si Tipaklong ay nagpakasaya lamang hindi naghanda para sa
sa tag-ulan. So, kailang bilang ang senaryo na ito sa kwento. Yun lang. Ano? Okay? Natindihan ba? Yes. Okay. So, bibigyan ko kayo ng 15 minutes para magsagot sa inyong yes, copy and answer class. Okay. 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 And then, meron pang essay pala. So, ang essay nyo ay kung ikaw si Tipaklo, ano inyong gawin sa susunod na araw? So, sasagutan nyo yun. Yes. Okay. So, ngayon sa inyong takdang aralin, magpapakwento kayo sa inyong magulang o kapatid ng isang pabula at isulat ang halagang pangyayari. Okay? Okay, malinaw ba? So, I hope na marami kayong natutunan sa ating leksyon ngayong araw. So, magsitayo ang lahat para magpanalangin sa ngalan ng Ama, sa Anak,